PVL issue, pinapaboran ng Akari dahil Cherry, anong nangyari? Creamline may problema next year? What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Intense nga ang nagiging bakbakan ngayon sa PBL dahil marami na talaga ang nag-i-improve na mga teams. Mga teams na nasa lowest rank noon na hindi na lang basta-basta ibinibigay ang panalo sa kalaban ngayon. At may team nga na nakasilat na ng panalo since ilunsad ang team nila sa liga, kagaya na nga lamang na Zeus Coffee na magandang performance ang ipinapakita. Hindi na nga rin winless ang Galleries matapos nilang i-dominate ang laban kontra Capital One na ginanap sa Cebu. Samantala ay intense naman ang naging laban ng Cherry Tigo at Akari Chargers, kung saan ay pinanghinayangan ito ng Cherry Tigo fans. Knowing na kung veterans at skill-wise lamang ang pag-uusapan, lamang ang crossovers. Pero hindi nagpatinag ang Akari para lumaban. Bagaman sa first set ay 8 points ang hinabol ng Cherry para masilat ang set 1 sa Akari, hindi hinayaan ng Chargers na mangyari ito. Kaya naman tinalo nila ang Cherry sa score na 25-22, 24-26, 18-25 at 20-25. Errors naman ang naging kalaban din ng Cherry, kung kaya't nawala na rin talaga ang consistency nila sa game. Samantala, kung maganda nga ang nagiging takbo ng laro ngayon, hindi pa rin maiwasan ang mga issue na talaga namang nako-question pa rin ang liga. Tuluyan nang naghilom ang sugat na iniwan ng nakaraang reinforced conference para sa PLDT team and Coach Rodrick Fort dahil binibigyan naman daw ng aksyon at nakikita ang effort ng PBL na ma-improve ang pag-officiate mula nga noong naganap ang kontrobersyal nilang laban sa Akari. Sa isang interview after game kontra Petrogas, ay ibinunyag ni Coach Ricafort na may laban sila dapat sa Akari sa December 14. Ayon dito, may game kami ng 14 sa Akari. Nirequest nilang i-move ng January 18 dahil marami na raw silang games. Na-approve naman daw dahil yun nga yung schedule. Umani naman ito ng batikos dahil tila raw malakas ang kapit ng Akari sa PBL management dahil napagbibigyan ang request. Bagay na talagang nagpasariwa sa nakaraang kontrobersyal na laban nila na hanggang ngayon daw ay pabor sa Akari ang PBL. Well, wala namang opinion pa ang PBL ukol sa pagpapahintulot na ito. Wala pa ring pahayag ang Akari management tungkol sa usaping ito. Punta naman tayo sa Creamline dahil kaugnay din ng nabanggit sa itaas, parang CCS lang din daw na pinapaboran ng PBL. Dahil kung mapapansin, ay kokonting games pa lamang ang nalalaro ng CCS. Pero ayon naman sa mga komento, ay kung chill lang ngayon ang Creamline, next year naman sila ang mahihirapan kasi dikit-dikit din ang schedule ng games nila. So wala talagang pagpabor na nangyayari sa pagitan ng Creamline at PBL management. Kaya naman, anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.